Okay, good morning, guys. So today we will have our supplemental lesson 7 supplemental discussion in your special crime investigation with legal medicine. Our topic is homicide investigation. Okay, to begin, these are the learning objectives. At the end of the lesson, the learner should be able to characterize the different types of wound, explain the process of conducting homicide investigation, perform a simulated homicide investigation to grasp the concept of the said investigation. Now, simulated homicide investigation, since hindi tayo face-to-face, pwede na try natin, try na lang natin i-discuss with demonstration. So, yeah, start. What is homicide? So, according to Article 249 of the Revised Penal Code, defines homicide as the killing of any person or which does not constitute parricide, infanticide, murder, and is not attended by any justifying circumstances. Walang justifying circumstance, hindi siya pasok sa parricide, yung pagpatay sa pare, joke, pagpatay sa sentence or sentence natin. Infanticide, pagpatay sa isang tao that does not exceed ay may taong gulang na not less not less than kung yung taong pinatay is uh, below 72 hours, that is infanticide, and murder kung may aggravating circumstance na akin, that is hindi na homicide kundi murder. And of course, walang justifying circumstance. Yung dahil napatay mo yung tao dahil may self-defense, pinatay mo yung tao because of self-defense, hindi na dyan. So, this is generic term and could be committed by culpa. Kung sinabing generic term, more of general siya. Pag nadagdagan siya ng aggravating circumstance, pwede mo yung pangalan niya, parricide, murder, or infanticide. Kaya tinawag siya generic term. Okay. This is and could be committed by culpa or negligence and with dolo or death, and not attended by any circumstances or requisites of murder by under aggressive circumstance. No. Actually, kung sinabi natin negligence, meron kasi negligence na patay because of negligence. Example, nag-drive ka ng sasakyan, with your negligence, nabangga mo yung tao, namatay. Hindi mo naman intention na mapatay siya, patayin siya. So that is of negligence. But remember, intention is always presumed. And dolo, intent. Dolo, intent. In-intention mo, pinagplanuhan mo. I know, meron kang intent. When pumasok dyan, nag-aaway kayo ng kasama mo. Dahil sa heated argument, nasar ka na, nablangko ka na, nasaksak mo siya. Kaya, nasuntok mo siya, nabagok yung ulo niya, that's homicide. Pero kung pinagplanuhan mo talaga, papatayin kita bukas, hindi na homicide yun, murder na. Grave threat pa yun. Okay. Huwag natin masyadong hirapan ang ating pag-intindi. Simplihan na natin. So, yeah, what is the evidence needed to file a crime complaint? So, number one, testimonial evidence, documentary evidence, object evidence, and other relevant evidence. So, sa testimonial evidence, affidavit of complainant and witnesses. Pag sinabing on testimonial, pwede siyang written or through verbal. Documentary evidence, ito yung mga photographs, videos, police reports, and other documents that will help in solving the case. And object evidence, ito yung autopsy, weapon use, forensic reports, yun. Yung mga objects, yung mga evidence na nakuha sa crime that are object evidence. Corpus delicti, yung katawan. Wala naman siguro ang patanong dyan, madali lang intindihan.
the three bridges in homicide investigation which shall not be crossed. Pag sinabing bridges, yung pwedeng humadlang. So, the body has been moved. Okay. Ang mahirap kasi sa homicide investigation, pag na-move na yung katawan, mahirap na yan na-solve. Kailangan nandun lang. Kaya nga sa crime scene, bawal move yung katawan pag hindi pa na-photograph, pag hindi pa na-process yung crime scene, yung mga ebidensya, yung katawan, hindi pa na-photograph, na-measure, na-note-taking, hindi pwede i-move. That will affect the investigation. Kasi yan, yung position niya, example, binaril ng tao, yung position niya, binaliktad nyo, di pa na-confuse nyo na yung investigator kung saan na yung location ng bumaril. Example, yung ulo niya, nandito. Gawa ng mga tao, nilipat nila. So, yung baril, yung bala, galing na dun sa right, imbis na galing sa left. Bala, yun yung projectile. Yun yung bullet, yun yung lumilipad, yung lumalabas sa barrel. Yung cartridge, yung lumalabas sa chamber. Pag-aralan nyo rin yun sa forensic ballistics na. Why the cadaver has been embalmed. Kung na-embalsa mo na yung cadaver, mahirap na investigate. Yung autopsy, kasi wala na yung dugo. Siyempre, titigas na rin yan. The dead person is burned or cremated. Nasunog, okay, cremate na. Medyo mahirapan na sila sa pag-identify. Ang last resort nila sa pag-identify na lang sa burned or cremated naman is yung DNA. Kaya dentals, sa burned, odontology, forensic odontology, yung study of dentals, yung mga ngipin. Sa bones, kuha sila ng bone marrow, nasunog yan. Cremated. Medyo, pag sa cremated kasi, mahirap na. Sunog na lahat ng DNA doon. Ito na eh. So, ito yung mga bridges sa homicide investigation. Huwag ka na mag-investigate pag cremate na yung tao. Iba na lang ang investigahan mo. Ibang anggulo na lang. Pero huwag mong ibahin yung kaso. Yung kaso pa rin na yun, pero iba na lang na ebidensya ang hanapin mo. Mga picture, documents, ano. Okay, definition of death in medical science. Since itong subject nito is specialized crime investigation with legal medicine. Try natin kung pakakapagod tayo doktora. When any of the three vital functions is no longer performing, that's already considered death. Dead, yung tao. Respiratory system, hindi na humihinga. Patay na yan. Yes or no? No. Cardiac. I know, patay na yan. When any, sabi niya, any of the three, kung wala nang paghinga, patay na yan. Kung hindi na po tumitibok yung puso niya, yung mga bindig niya, dito, wala na siyang pulso, cardiac activity is nag-stop, patay yung tao. Central nervous system, wala nang brain activity. Hindi na, example, tinitignan nila yung mata, hindi na gumagalaw, lumaki na yung iris niya, patay na yun. So, kung hindi na nag-respond yung mata niya sa ilaw, patay na yun. Yes or no? Either conscious or hindi siya conscious. Unconscious state. So, any of these three, central nervous system, cardiac, or respiratory, patay na ang tao. Kung hindi na nagpafunction. So, just correct me if I'm wrong na lang, guys. The three signs of presumptive death: cessation of breathing or respiratory movement, pag-stop niya. Hindi na huminga yung tao. Paano niyo malalaman pag huminga yung tao? Hindi pakinggan nyo yung sa may lapit mo yung tenga mo dun sa ilong niya, nga. Doon lang naman ang labasan ng hangin eh. Ilong nga. Pwede mong pakinggan, pwede mong i-feel through your hands.
Cessation of heart sound. Ito, pwede mo dito, direct sa puso niya, dito sa kamay niya, yung mga puso, kung wala na. Pero pinaka the best, pakinggan mo, itihit mo yung tenga mo dun sa puso niya, pakinggan mo kung sinisigaw ka pa ba. Kung hindi na, wala na, patay na. Joke lang. So, loss of flashing on nails. Beds when pressure is applied. So, itong nail bed, ito sa nail nyo, pag try nyo, itry nyo siya na itong nail nyo. Nag-flash, diba? May flash, nagwa-white yan. Pag i-press nyo itong nail nyo, may magwa-white yung nail pag press nyo. Pero, pag binitawan nyo, babalik sa dati. Nag-flash. Black eh. O, nagre-red and white. So, buhay ka pa. Pero pag hindi na bumalik yun, patay na. That's what I'm talking about. Yan. Ito, isa pa. Ito yung nagko-confuse sa mga investigator na tinatawag ng suspended animation. Ang ibig sabihin ng suspended animation, ito yung slowly na o pagtigil, yung pag-slow ng cardiac activity, breathing, functioning of the nervous system, may reach a low level of activity that a homicide investigator may be deceived in assumption of death. So, akala nila patay na. Okay, patay na to. Hindi na humihinga. Wala na. Alam nila, yung pala as suspended animation. Pero kung nanonood kayo ng Star Wars, meron siya din ginawa doon. Para fiction lang suspended animation para sa kaya is yung i-freeze nila yung katawan ng kasama sa kanila i-warm up ulit. Pero sa Medfield, may pinanood ako. Suspended animation is slow down nila. Example, nasa trauma or shock yung tao para patay. Para example, nasaksak, nasa trauma siya, nabigla siya, state of shock. Gagawin nila is, kung hindi siya humihinga, ang gagawin nila is, tutusukin nila dun sa left chest. Meron silang ipapasak, cannula, yung hose yun, para may lumabas ng dugo. Yan yung ginagawa nila kung napapanood yung mga short video clips sa Facebook na yung bata, hindi nakahinga. Yun ay example lang, suspended animation. Tapos ang ginawa ng doktor is in-slice niya yung sa left chest. Tapos meron siyang pinasok na hose. And then, after that, ang ginawa niya is pinasok sa hose, nilagay niya sa tube. Doon may lumabas na dugo. And with that, huminga yung bata, bumalik sa paghinga. Meron pa yung isa, yung Bombay na, ewan ko, Arabo o Bombay ata yun. Pinagkamalan ng mga airport police na terorista, yung Arabo ata yun o Bombay na doktor. Ayun, dinitain nila yung Arabo, pero yung Arabo tumingin sa window, may isang babae na nahimatay, nawalan, sudden death, biglang namatay yung babae. Ang ginawa niya, kumuha siya ng mga materials na gagamitin niya sa inoperate niya yung biglaan yung babae. Ay nag-apply siya ng first aid. May ginawa siya doon parang pinadugo na yung babae and then may nilagay siyang hose. Pagkatapos noon, hinipan niya, may lumabas na dugo. Doon, nakahinga yung babae. So, first aid ang ginawa. So, yun ang ibig sabihin ng yun ang mga bagay na example ng suspended animation. Pero dun sa pinanood natin, ang example ng suspended animation is yung ang ginagawa ng mga doktor is nilalagay nila yung tao in a suspended state o yung parang mamamatay siya. Na freeze nila yung tao para sa ganun, lumamig yung utak, yung mga vital organs, yung heart, para sa ganun, operahan nila yun. Okay? Magkakadak sila ng EPR, emergency parang resuscitation, wherein ang gagawin nila dun is ikakat nila dun sa left side ng chest. Meron silang ipapasok na hose para doon yung dugo para mag-flow. Kasi yung sa suspended animation kasi, yung tao, nagkakaroon niya ng loss of blood o kaya hindi dumadalo yung dugo, hindi nagsisirculate ang dugo sa katawan niya. Kaya ang gagawin nila is
gagawa sila ng paraan para ma-pump yung heart niya mismo para mag-circulate ng dugo. So, yun yung example ng suspended animation. Magkakaroon ng low activity yung utak, yung brain, yung nervous system, yung cardiac, at yung respiratory system. So, that is suspended animation. Ang akala ng iba, patay na yung tao. Kaya nakukonfuse yung mga homicide investigator. Kaya nagkakaroon sila ng assumption na patay na yung tao, na hindi pa pala. So that will affect their investigation also. Suspended animation. Basahin nila sa module ng lesson 7 to. Okay. We have conditions which produce simulated appearance of death. Electric shock. Ano bang itsura ng electric shock? Ay, ng tao na matay sa electric shock. Pag electric shock kasi yung tao, naninigas yung katawan niya, titignan mo yung katawan niya, may mga sugat, may mga bumita, may mga pumutok na ugat, o kaya may mga pumutok na skin, nasunog na skin. That is electric shock. O kaya tignan mo itong mga fingers niya, tip ng finger niya, sugat yan, o kaya bumuka. Yun ay example ng electric shock kasi naghahanap electricity ng lalabasan niya. Dito lumalabas actually. Sa mata, sa tenga, ilong, kaya dito sa fingertips. Yun ang electric shock. Prolonged immersion in water naman, ang nangyayari dun sa itsura ng tao pagpatay because of prolonged immersion in water, parang nagwa-white yung skin, lumulubo yung itsura ng tao, nagwa-white, nagkaka-wrinkle yung wait lang, may reply na tayo. Nagkaka-wrinkle yung balat ng isang tao. So, yun ang itsura ng tao pag namatay because of immersion in water, pagkalunod. Poisoning from narcotic drug. Sa poisoning naman, pag narcotic drug, titignan mo, nag-blue yung lips niya. O kaya yung mata niya, dilapidated, o kaya gumagalaw-galaw, o kaya hindi masyadong nag-respond yung mata niya pag iniilawan ng doktor. Yun. Barbiturate poisoning naman, ito kasing example ng barbiturates. Ito yung mga nag-i-induce ng tulog or it induces sleep, yung parang sleeping pills ang example ng barbiturates kasi. So, ano ba yung example? Paano malalaman? So, kukuha sila ng blood specimen sa tao, i-test nila kung may mga presence ng drugs, barbiturate drugs, or poison from other drugs, yun ang gagawin nila. And certain mental illness naman. Certain mental illness, example dyan, yung may mga epilepsy, yung may mga insanity, schizophrenia, yan. Ano yung mga itsura nila pag namamatay? O parang normal, kaya lang yung iba, example sa epileptic, my brother died because of epilepsy. Nakalabas yung dila, o kaya nakagat na yung dila niya. Hindi man nakalabas yung dila niya, pero pag tignan mo yung dila niya, may dugo kasi nakagat niya. Nabagok siya sa kinaroroonan niya pag naliligo, pag nagkaroon siya ng seizure, pwedeng mabagok yung ulo, nagluluto siya, pwede siyang mapasok, masunog, pwede siyang makuryente pag nagsasaksak siya ng appliances, tapos bigla siya nag-seizure. So, nga pala, pag may mga tayong kakilala na may epilepsy, nagsi-seizure, avoid them to be near water, electricity, and fire. Avoid nyo sila din. That's the least I can suggest. Methods of identifying disease. Ito yung mga methods kung paano natin ma-identify yung mga patay na tao. Fingerprint. So, usually, itong fingerprint, guys, sa personal identification techniques niya. Pagpatay yung tao, ang tawag natin is post-mortem fingerprint. Post-mortem fingerprint. Ginagawa dyan is, i-roll nila yung fingerprinting using a roller dun sa mga fingerprint pattern ng kamay ng tao sa kanila, idikit dun sa finger card para malaman nila yung identity. Okay? I-match nila yun sa mga
dati ng mga records. Kung may not much, hindi siya yun. And skeletal studies by an anthropologist. Ito yung natawag na anthropometry. Pag-aralan nyo naman yan guys kay Introduction to Criminology and of Crime Position Subject nyo. Kay Alphonse Bertillon or the Bertillon System. Anthropometry. Yung mini-measure nila yung mga bones, sizes. Visual inspection naman. Titignan nila yung mga marks, itsura ng tao, mga damit, personal effects. Personal effects, yung mga kagamitan, mga damit, bag, cap, earrings, relo, okay. Sino mag-identify dyan? Patulong kayo sa mga kakilala niya, relative, friends, tattoo marks, yung may mga tattoo. Dental evidence by forensic odontologists. So kung dati nagpa-dental yan, nire-record ng mga dentist yung dental records niya. So, ang gagawin nila is ipamatch nila doon. Ipa-compare nila kung siya ba yung taong namatay. Clothing naman, yung mga damit, photographs, huwag natin i-count yan. Okay, we have common forms of injury or external violences. So, hintahan nyo yung mga sikmura nyo kasi yung mga pictures na papakita natin is yung mga sugat-sugat, mga itsura ng injury. So, sana maging prepare kayo kasi criminology students kayo. And later on, mas malala pa dyan na makita nyo. So, kano lang yung mga sikmura. Though hindi naman siya masyadong ganun kasensitive. Okay, this is an injury that does not break the skin but results in some discoloration. Okay? Wait lang, ayun natin. May nakabaradong picture. Okay. So we have contusion. This is an injury that does not break the skin. Results in some discoloration. Hindi na break yung skin, kaya lang may discoloration. Mga pasa. Okay. Bruce, an injury found in the substance of skin discoloration such due to extravasation of blood caused by the application of blunt instrument. So, example, binaut ka ni Papa, nag-blue. Yung tawag natin is contusion. Na-discolorated yung skin mo kasi may blood. May blood na nag-clot o kaya may mga blood na nabuo dyan. Though hindi naman siya yung parang yung grabe. Kasi iba ng tawag natin doon. Next slide. Sa next slide, i-discuss natin yan. Okay. Bruisability. Bruisability depends on the age, sex, body, site, and natural diseases. So, kung example, sa bata, mas madaling makita ang bruise, yung pasa, kasi very gentle at very tender pala ang skin niya. Kung medyo matanda na, mga maskulado, mga example, construction worker, hindi masyado makikita kasi mas matitigas na muscle niya, no, skin niya. Women, mas madaling magkapasa ang babae. Yung mga babae, pag mag-period sila, madali silang nagkakapasa. So, be gentle boys. And bodily site, area near the eyes, open areas of loose easier than muscles, large muscle area. So, itong mga muscle area nyo, ito, yung may mga muscle part na area, mga legs, hindi madaling magka-bruise yan. Pero kung itong mga sa banda nating mga mata, yung wala ng muscle, yan yung madaling magka-bruise o pasa. Kung may natural disease ka naman, mga natural diseases, medical diseases will cause more bruises. For example, may leukemia ka, madali ka magka-bruise. Kaya meron kang sakit sa dugo. Second is abrasion. These injuries are characterized by removal of the specific epithelial layer ang natatanggal, brought by friction against hard or rough surface. So, ang example ng abrasion, yung nangyayari sa inyo pag natapa kayo, nagasgasan kayo, those are example of abrasion as titignan nyo sa picture. That is abrasion. Okay, examination of abrasion indicate the exact site of where stones. Okay, proceed na tayo.
Hematoma, ito yung sinasabi ko na Balaydara in Ilocano. This refers to the excavation of blood in the newly formed cavity known as blood tumor caused by blunt instrument. No, pinakpak na kati blunt instrument, yung hindi soft, medyo rough na instrument, pwede mag-cause ng hematoma yan. Yung Balaydara, namumuong dugo. Mas grabe ito kaysa dun sa contusion. Ito naman, incised wound. Example, na cut mo yung kamay mo ng blade, kaya ng knife. An example ng incised or incised wound. Sharp-edged instrument like ball of broken glass. Ito, tignan nyo sa skin nito. Nahiwa. That's contusion. Characteristics of incised wounds are clean edge. Clean edge, ibig sabihin, very clean siya. Hindi siya yung magulo ang pagkakat. Malinis yung pagkakat. Minimum bruises. Wala siyang masyadong bruises. Wala siyang masyadong pasa. No bridging of nerves or vessel. Wounds tends to be longer than deep. Mas mahaba yung wound kaysa dun sa pagkalalim. Hindi masyado malalim yung wound, pero mas mahaba. Overlaying hair can be cut. Bleeds freely. Mas malaka at mas madami ang dugong lumalabas. Very free ang pag-flow ng dugo. Instrument is seldom indicated by wound. Little trace evidence. So, itong example ng trace wound, ay ng incised wound. Pag may crime scene, nakita mo may incised wound siya, alam mo na hindi baril ang ginamit. Hindi kutsilyo or any sharp-edged object like bat or glasses. Okay, yan, stab wound. This wound show possible application of sharp-pointed with sharp edges. So, yan, pag sinaksak nyo yung tao, ganyan ang itsura ng stab wound. O, medyo nakaka-aawang tignan. Yan. Medyo pa-oblong siya. Result of pointed sharp object force inward tends to be deeper penetration, mas deep penetration hanggang sa muscle ang kaya niya. Presents danger to vital organs, pwedeng matamaan o ma-penetrate yung mga organ. Often little or no external blood. Walang masyadong external blood na lumalabas, kundi puro galing sa loob. May indicate type of weapon, length and width of it mark. Siyempre, may measure nila kung gaano kalalim yung pagka-stab. Tip of weapon may break off in wound. Ibig sabihin, yung tip daw ng weapon na pwedeng maputol sa loob. Yun ang medyo na iniisip. Okay, puncture wound naman. Pag ginamit sa'yo is needle o kaya yung round na sharp ang edge niya. Example na puncture wound. Sharp pointed instrument. Example, ice pick, scraper, yan nasa kayo. Ang a cut or laceration is tear or opening in the skin that occurs due to external injury. It can be superficial. Superficial, masyadong malalim. Tendons, muscle, ligaments, bones, hanggang dyan ang pwede niyang abutin. Kung ganyan itsura niya, alam mo na ang ginamit sharp. Hindi pa rin, hindi kutsilyo, kundi pointed object. Lacerated wound na, ang pinagkaiba ng lacerated wound sa wound ay mas malawak ang sakop ng lacerated wound, makulong. Cutaneous laceration, internal laceration refers to the rupture or splitting or fragmentation of internal organs. So, basahin na lang sa module nyo, meron tayo yan. Forcible contact. Pag sinabing lacerated, forcible. I-finorce nilang example, dun sa rape, may laceration of the vagina. Ang ibig sabihin nun is finorce nilang pinasok yung ayaw ng lalaki dun sa ayaw ng babae. Kaya nagkaroon ng laceration sa vagina ng babae. Nagasgas. So, yun ang example ng lacerated wound na isa. Aside from this, may force nangyari. So, nakikita nyo medyo magulo. Hindi masyadong clean yung pagkakat kasi lacerated. May force na nangyari. Blunt object ang ginamit dyan. With edge are irregular. Chopping wound naman. Chop. Walang ginawang limpo.
Okay. Large tissues damage can torn away organs, possible of broken bones, pwedeng yung mga bones, pwedeng cut din yun, kaya fracture dahil sa force. Naman, defense wound. Saka usually, ang defense wound nahanap natin sa palm or sa mga kamay. Kasi di ba pag magsulunda ka o kaya patag na ka, syempre ikastam ti imam takno na matamaan ti bagim. Kaya ganun ka. So, pag nakita nyo gano'n ang kuwan, alam nyo na defense wound yun. Saan nagagamit ang defense wound? Kung kung yung attacker ay kung yung tao ay dinedefend niya yung sarili niya against a hacker or stabber. Hinahack siya using a bolo or knife. Gunshot wound naman, i-simplify natin to since module lang naman. Arcos 5 bullets, entrance wound factors affecting wound distance of the discharge of firearm, the nature of the type of firearm, the nature and amount of the gunpowder, and exit wound. So, ito, check natin. Suicide gunshot wound, ito, unahin muna natin pala. Kung a near contact fire evidence by burning or tattooing around the wound, kung alam nyo yung butas, kung yung butas ng ulo ng nag-suicide na nabaril, ay may tattooing, yung parang may tattoo doon sa butas niya, may parang mga black powder, doon ay yung mga gunshot residue, parang naitattoo doon. Ibig sabihin nun, malapit yung baril na i-embed doon sa skin niya. Presence of one gunshot, isa lang. Siyempre, hindi mo naman pwedeng dalawin, kulang ka. Hindi mo binaril ng ulo mo. Kulang pa. Pwede ba ganun? Hindi. So, mangyayari, isa lang. Siyempre, one shot, one kill, binaril mo. But never attempt to do this, guys, ha? Hindi ito ang solution sa problema natin. Body part involved is accessible to the dexterous hand. Ito, yung itong kamay natin, ito example itong baril. Ha? Itong baril. Yung mga body part na pwede natin baril, itong ulo, itong sa leg, itong sa chest. Magtaka na lang kayo kung binaril niya palikod yung ginapit niya palikod yung baril. Iilan lang ang ganun. Magpapakahirap ka pa, pwede naman sa ulo. Yung mga body part na accessible ng kamay natin, yung may hawak ng baril na kamay natin, yan ang example ng suicidal gunshot wound. Magtaka na lang kayo kung binaril na yung pababa o kaya sa palikod. Okay, hindi na suicide yun. Parang mapahirapan pa yung katawan mo, pwede na sa ulo para mas madaling mamatay, diba? Pero hindi ako nag-a-advise ng gagawin na presence of suicide note. Siyempre, wala magpapakamatay na walang note. Meron yan. Wounding firearm is tightly held. Ha? Itong firearm, hawak ng tao yung firearm pag nagpakamatay. Because of cadaveric spasm. Cadaveric is maninigas yung muscle mo. So, hawak mo yun. Example, tumagal ka ng ilang oras doon. Siyempre, titigas yung katawan mo. Mahirap na matanggal yung firearm. Ibig sabihin, talagang suicide yun. Pero kung yung firearm, right-hand yung tao, right-handed yung tao, yung firearm, nandun, malayo, mga 2 meters away. Hindi naman pwede yun. Medyo parang may foul play na doon. Walang note, may foul play na doon. Evidence of accidental shooting. Usually one shot, no special area of the involved. Testimonies of witnesses. So yun. Yung entrance and exit wound, meron tayong picture dyan para mas maganda natin. Pag homicidal gunshot wound naman, site of the entrance wound has no point of election. Discharge of firearm is made when victim is some distance away. Sign of struggle may be present. So, nag-struggle pa yung tao. Example, di ba yung tao pag nabaril yan, hindi mapapakali yan. Gusto niya mag-survive siya, so tatakbo yan. Agkaradap data, gagapang yan para mai-spread yung blood stains niya, yung blood niya. Sign of disturbance in the surrounding may be present.
example, nagulo-gulo yung mga gamit, may foul play, pwedeng homicidal gunshot wound yun. Pero kung yung suicide, hindi masyadong magulo yung ibang gamit. May suicide note lang. Kung alam nyo naman medyo magulo yung mga gamit nyo sa area, may mga nawawala pa, sabihin, robbery yung nangyari. May homicide, robbery, homicide. Ito yung tsura ng gunshot wound. Ito, malinis siya, medyo maliit. Yan yung entrance ng bala, entrance wound. Pag yung paglabas ng bala is marumi, wasak, yan yung exit wound. Kasi ganun. Ito yung sinasabi kong tattooing. Ito yung mga gunshot residue na i-embed sa skin pag nag-suicide yung isang tao. Ito, yung example niya. Okay? Ito, meron naman tayo isang example pa ng injury. We have the coup and contra coup injuries. Pag sinabi natin coup signifies that the injuries are located beneath the impact, usually caused by blow. Example, usually caused by blow. Example, dinanog na ka, pinakpak na ka, o kaya naitugtog ka. Kasi, pag sinabing contra coup, the injuries are on the opposite side of the opposite side from where the blow was initiated. Pattern injuries can be defined as abrasion injury, shape of object that cause the injury, leaves the negative impression of the body. So itong pattern injuries, ito yung magse-serve na pattern mo or guide mo saan nanggaling yung coup injury. Pag sinabing coup, signifies the injury located beneath the impact. Okay? Some example of pattern injury are round or basahin nyo lang yung example niya. Ito yung coup. Yung impact niya, pag ito yung tinamaan, ito pa rin yung natamaan, that is coup injury. Dito yung impact. Ito yung impact kanina, dito yung tinamaan, ito yung pinakpak nila, pero counter coup injury siya, ito yung naapektuhan. Pag coup, counter coup naman, pinakpak ka dito sa part na to, pati sa part na to may injured dyan, that is coup, counter coup. So, kung ito, pinakpak nila, pinalo nila tong ulo ko ng buo, may injury tong part na to, that is coup injury. Pag ito, pinukpok nila to, tapos pati dito sa part nito ng ulo ko, may na feeling ako, na-feel din ako injury, that is count. Dito, pinakpak nila, walang masyadong injury dito, pero dito yung may injury. That is counter kung dun sa kabila, opposite. Pag ito, tinamaan, tapos pati dito may na-damage din, that is counter kung pag masakit yung ulo mo. Ibig sabihin nun, sex bomb ka. So, alam nyo na, basta tamaan, yun pa rin ang may injury. Pag yung counter ko naman, ito yung natamaan, dito yung injury, opposite side. Pag yung opposite side at itong natamaan ay merong what injury, counter ko tawag. Okay, gets? Okay. Meron tayo dito na tinatawag ng mga terms connected with homicide. So, pakibasa nyo lang yan. Very easy naman to understand naman. Homicide, sorrowcide, fratricide, patricide, patricide, parricide, infanticide, suicide, oxorcide, regicide, fanticide, infanticide, aborticide, euthanasia, mercy killing. So, pakibasa nyo lang, nandiyan naman mga definition. So, hindi na natin kailangan bigyan pa ng examples yan. Kasi understood naman na yan. Easy to understand. So, that's all. Kung may question kayo, ngayon nyo kayo mag-question. Doon sa requirements nyo, sinabi ko na sa messenger kung paano yung gagawin nyo sa lesson 7. So, parehas lang din naman. Multiple choice at essay question. Mr. Rimar Biyaw, meron kang question? Naintindihan mo ba? Hello? Sir, German, umunurang ako. Topic mo. Okay, sige. Okay. Dito sa homicide, ito yung tinatawag nating homicide. As long as walang aggravating circumstance at justified circumstance, that is homicide. Because homicide is a generic term for killing a person.
it could be committed by culpa or dolo. Pag sinabi natin pa, because of negligence and dolo with intent. Kaya tinawag natin siyang generic term kasi general term siya, itong homicide. Pag pinatay mo tao, homicide yan. Pero pag yung pagpatay mo ng tao is pinagplanuhan mo, meron kang aggravated circumstance that will fall under murder or either parricide or infanticide. Sa infanticide, pag pinatay mo is less than 72 hours na tao, example, baby, yung kakapanganak, less than 72 hours, that is already infanticide. Raymar, paki-off mo muna yung microphone mo kasi naririnig ko yung nire-record dito yung ingay ng bata. So sa parricide, pag pinatay mo yung ascendants or descendants mo, anong example ng parricide? Yung tatay pinatay niya yung anak niya o yung asawa niya. Yung anak pinatay niya yung nanay niya o yung sa lolo niya. Basta ascendant, dapat vertical, hindi collateral. Okay? Hindi dun sa magpipinsan, dapat dun sa pataas, nanay o tatay o anak, dun sa linyang yun. Okay? So, pag sinabing negligence, ang example ng homicide through negligence, reckless imprudence resulting to homicide. Example, nagmamaneho ka. Wala kang intensyon na banggain yung tao, pero because of accident, nabangga mo. Imbis na magprepreno ka sana, ang naipindot ng paa mo is yung acceleration, kaya mas bumilis yung sasakyan. That is your negligence or imprudence. That will fall under homicide, negligence. Pag intent naman, example, hindi naman yung pinagplanuhan mo nag-away kayo, nag-argue kayo ng isang tao, tapos because of heated argument, naasar kayo, na mental block yung isa, lumaban sa'yo, pinagtanggol mo yung sarili mo, pero nasobra-sobrahan mo naman na nagsusuntukan kayo, namembak ka na rin, umitim na yung pakiram, yung paningin mo, naglabo na, napatay mo tao, sinusuntok-suntok mo, nasobrahan mo. So, magpupulo ng homicide. Okay? Pero pag pinagplanuhan mo, gumamit ka ng baril, gumamit ka ng sasakyan as your getaway vehicle, you fall under murder. So, that's homicide. So, paano yung sa homicide evidence natin sa homicide? We have testimonial, documentary evidence, and object evidence. Sa testimonial evidence, kailangan ng affidavit of complainant or witnesses. Kaya pwede siyang written or verbal na testimony. Okay, siya ang pumatay, nakita ko siya. Doon example ng testimonial evidence. Documentary evidence naman, photographs, videos, police reports, and other documents. Object evidence, ito naman autopsy. Ito yung autopsy ng katawan ng tao sa crime scene. Pero yung taong sa crime scene, dadalhin muna nila sa morgue, sa ospital. Weapons, use, yung mga makikita, yung mga physical object, yun ang object evidence and other relevant evidence. Pag sinabi natin relevant, connected dapat sa crime scene. Example, rape. Magkakaroon ka ng mga rape tapos may mga kondon, may mga land title. Hindi naman konektado ang land title sa rape. Diba? So, yun. Okay, pag sa homicide investigation, dapat ang hindi mo pwedeng i-cross is itong tinatawag nating three bridges. Pag yung katawan ng tao ay nailipat mo na, mahirap na i-investigate yan kasi kailangan nasa original position. Example, binaril yung tao. Pag ganito siya, ito yung ulo ng tao. Ginawa ng mga tao because of their age, binaliktad nila yung tao para tapos dinala nila dun sa igid ng kalsada para hindi mapilit. Nangyari ngayon, binaril pala yung tao. So, yung tao, yung ulo niya nandito sa left side dati. Pero minove nila na pa-right. Ay, oo. Edi yung position ng gunman, hindi na masyadong ma-identify kasi nailipat na. Hindi na nila alam kung ano yung exact na dating position. Kaya, bago mong i-move yung mga object or crime scene evidence, kailangan pino-photograph or dino-document mo na yan bago i-move. The cadaver has been embalmed or na-embalsa mo na yung cadaver, hindi na masyadong maganda na kanya investigate as homicide kasi na-embalsa mo na. The dead person is burned or cremated, sinunog na yung kwan. Ano pa madi-DNA mo dyan? Diba? Unless burned lang, tapos may natira pang mga flesh sa loob na pwedeng pagkunan ng DNA. Pero pag cremated, abo na, wala na. Pwede.
Ito naman, isang tao daw, sasabihin mong patay na siya kung any of these function are no longer functioning or performing. Respiratory, yung paghinga. Cardiac arrest, yung pagpintig ng puso mo. Central nervous system, titignan nila yung mata mo. Iilawan nila pag hindi na nagre-respond yung mata mo, ibig sabihin patay ka na. The three signs of presumptive death: cessation of breathing, heart sound, flashing of nails. Pag tumigil na yung paghinga mo, yung heart sound mo, pag pinakinggan nila, wala nang heart sound, patay na. Loss of flashing on nails. So, try mong i-press itong nails mo. Pag nagpla-flash siya ng white, tapos babalik din sa pagka-red, buhay ka pa. Pero pag yung patay, pinindot mo yung nail niya, hindi na babalik sa red yan. White na lang yan. White lang. Ganun ang characteristics ng patay. Eto, naabutan mo naman kanina itong suspended animation, yung slow down ng mga activities ng utak, ng nervous system, ng respiratory system at cardiac system, ay cardiovascular system, ay cardiovascular system. Pag ini-slow down nila yon, pag nag-slow down yung activity nun, ang pagkano kasi ng mga investigator, patay na yung tao pero buhay pa pala. Yun ang suspended animation. So, meron naman to sa YouTube, panoodin mo na lang yung explanation ko later on. I-upload ko rin na lang. So, that's it. Yun yung una. Okay lang ba? Ayun, sir. Sige. So, mayroon ka pang question? May hindi ka ba naintindihan? Wala na, sir. Nuggets mo? Sure ka? Yes, sir. Okay, sige. Thank you for listening. And stay safe always. Always wear your face mask. Thanks, sir. Sige. Thank you.